Time heals all wounds. Narinig nyo na ba ito mga bes? Sa bawat oras, bawat araw, unti-unti daw maglalaho ang sakit ng kahapon. Sakit na dulot ng labis na pagmamahal. Pagmamahal na in-ignore, di nasuklian, hindi pinansin at in-appreciate. Naandito ang tropa mo sa Lost Boy Adventures. Kahit gaano pa kasakit bes, dadating ang araw na magiging who you ang ating mga exes. Naniniwala ka ba? We have to. Mapapawi ang sakit, maglalaho ang bitterness, at muli itong titibok. At hopefully next time, sa atin ang totoong The One. Ikaw ay nariyan at kasama mo akong nangangarap na balang araw ay nasaan na? Nasaan na? Sabi mo hindi ka bibitiw, pero nasaan na? Sa istorya Traffic! Yan ang nakatatak sa karamihan sa tanong na ano ang meron sa Metro Manila. But nope, there's more to Metro Manila than meets the eye. The good stuff. Exciting Saturday morning sa atin mga best. Samahan nyo akong masayang mag-move on dito sa isa na namang amazing episode ng Lost Boy Adventures. At ito ang ating magiging masayang 30-minute bonding. Let's go at magpapawis tayo sa trampoline park sa Mandaluyong City. Magpag-grooming tayo sa Urban Barber. At health check naman sa Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar dito sa Quezon City. Magpakabusog sa iba't ibang yummy dishes ng Naday Fujisoba at Chef R Slime kung saan bida ang mga pinasosi na street foods. Bibisitahin din natin ang mga trending na lugar ngayon for students and backpackers, ang Diligence Cafe. At mamangha sa amazing performance ng Care Diva sa Tel Aviv. Kaya tara na at samahan nyo ako. Let's move on together. Dito na naman sa Lost Boy Adventures. Simulan natin ang araw na punong-puno ng aksyon dito sa Trampoline Park sa Greenfield District, Mandaluyong. Sa sobrang dami nating Lost Boys dito sa Metro Manila, maswerte tayo dahil hindi na natin kailangan pa magpakalayo-layo just to have fun. Nandito tayo ngayon sa first ever trampoline playground dito sa Greenfield District, ang Trampoline Park. So, for 1 hour, nagbo-burn ka ng 1,000 calories. Na-improve din niya yung balance niya. Okay din to sa mga na may mga active lifestyle like naglalaro ng basketball, ng mga ganyan, may sports sila. Kasi nababawasan dito yung, yung joint impact. Literal na dampuhalang trampoline ang bida sa lugar na ito kung saan maaari kang magtatalon sa saya for as long as you want. sakit. Well, actually, ito yung pinaka-main concept niya talaga. The trampoline. Trampoline is always fun. And I think, personally, it's really very effective. If you want to lose weight, dahil more on cardio siya. But not only you will get fit, it's really very exciting. Ang saya lang niya po. Pwede ka ding mag-basketball habang nag-e-enjoy sa trampoline. Tingin ko kaya mo, yung dalawang jump lang. So, lilimitan mo yung jump mo. 1, 2, then jump. Yung final jump mo, kailangan focus ka muna sa jump mo bago ka tumingin sa ring. Kasi habang tumatalon ka, nakatingin ka sa ring, Yeah, sure. nakawala yung talon. Yun. Hindi ka naman na-dunk eh. At ang pinakabago nilang activity dito ay ang bubble ball kung saan may dalawang players ang maglalaban, ang matumba talo. 3, 2, 1. Mukhang matibay ang kalaban ko at napatumba agad ako sa unang round pero babawi ako. Ready, go! Ngiting tagumpay sa second round.
3, 2, and 1. It's really very effective and masaya talaga siya. Like 100%. From Trampoline Park ay dumiretso naman tayo ngayon sa Urban Barber sa Tomas Morato, Quezon City. Isa sa mga pinakabagong barbershop sa Metro Manila that cater to the grooming needs of modern men. Well, the Urban Barber started about 3 months ago, and our idea was to serve the millennial market. We call it man-pampering experience, no? The man-pampering experience. Hindi lang haircut ang in-offer sa lugar na ito dahil present din dito ang mga interesting items for sale. Suporta daw nila ito sa mga small online sellers kaya naman libre nilang pinapapwesto ang mga selected items nila dito. Ang The Urban Barber ang isa sa pinaka-hit at pinaka-trending na barbershop nowadays. Exclusively for men only, kaya tara na at i-experience na natin ang kanilang mga unique na man-pampering grooming services. Let's go! Ano magandang gupit sa sombrero ko? I always wear my cap kasi nowadays na ngayon kasi I'm having problems with my sides. I look forward to this yung massage part. And now for the finishing touches. Okay, I like it. Thank you. Well, how would I describe my experience? I feel delighted. Actually, this is the exact hairstyle na I want my stylist na gawin sa akin. Actually, medyo na-exceed pa nga yung expectation ko. And I think that's very important na you can trust your stylist. Tapos na tayo sa pagpapapugi! Ngayon naman ay let's mind our health sa pagbisita sa Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar. So magpapa-infuse tayo ngayon ng glutathione with vitamin C dito sa Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar. Not mainly for whitening, but for detoxification kasi ako, lalo na ako masyado ako maraming stressors na i-encounter, lalo na sa work. So kailangan natin to for our overall well-being. Ang Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, ang main concept nito is to deliver ang services ng intravenous medication, like for example, the popular glutathione and then multivitamins. Meron din tayong mga cocktails na for anti-aging. We also give alpha-lipoic acid, placenta, collagen. So habang naka-drip tayo ng mga 30 to 45 minutes, nakaupo tayo dito sa very relaxing na upuan na ito na merong masahe sa likod. This one is Platinum Ultra White. So, 5,000 mg of glutathione per 10 po siya. And then, meron din po siyang adjuvant like ALA po. And then, packed with vitamins and minerals. Well, yung feeling ko, first itong chair, sobrang nakaka-relax kasi meron nga siyang massager. Hindi siya masakit and all, I don't feel anything. Parang I just feel relax. So after ng mga ilang minutes, mga almost 20 minutes lang ako, tapos na yung pag-infuse ng glutathione with vitamin C sa vein ko. And it's nice to know na parang kasi may detoxifying effect siya. I feel somehow na parang energized ako. I'm sure that I will make this a habit. At bukod sa Gluta Drip, may iba't iba pang services na in-offer ang lugar na ito. Sa aming pagbabalik, ihanda ang inyong tummy sa nakakasabik na eating time only here on Lost Boy Adventures. Sobrang na-impress ako dito.
kapit na kapit yung flavor ng tuyo doon sa sauce ng pasta. Ang sarap niya. Nasaan na sa istorya? Nasaan na sa istorya? Ngayon naman ay bisitahin natin ang ilan sa mga trending na food destinations here in the Metro. Konnichiwa! Japanese food is definitely always fun. That is actually one of my favorite dishes. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong Japanese restaurant na nagsiserve ng sobrang exciting na mga Japanese cuisine, ang Nadai Fujisoba. Patok sa lugar na ito ang kanilang iba't ibang klase ng soba at iba pang authentic Japanese dishes na talaga namang boom na pampawi ng gutom. And of course, nandito tayo sa table ng Nadai Fujisoba sa SM The Block. Sobrang napaka-festive ng ating table, nakakagutom, you know. At sobrang napaka-interesting ng decorations nitong mga food natin. Congratulations. This is Chef Lawrence and of course, Kenji-san. Hajimemashite! Again. Okay, so one question. Why Nadai Fujisoba? Is it a place in Japan? Nadai Fujisoba is the #1 chain, soba restaurant chain in Tokyo. We're proud to say that we're the only ones who really produces authentic soba. Now we make them fresh every day with real buckwheat, real soba. And I think that's not present in the usual servings of the Japanese noodles. Like this? Yeah. Am I doing it Basically, right? they hold it on the left hand and you know, dip it on with the right hand. Yeah. And you slurp away. Agad naman talaga. Yes, yes. There you go. So, The noisier the better. Uy! Sobrang sarap niya talaga. And definitely, hindi ito yung ordinary noodles na we can get from other Japanese restaurants. this one is also a popular donburi in Japan. It's Okay. called tendon. That's a Yummy. rice topping with 3 tiger prawn. That's a rice stuff. In Filipino, they love the rice stuff. So very, the Yes, I Japanese know, one kasi- a very popular item too. Medyo generous yung servings nyo. Yep. And, tutang sarap. This is Yasai Kakiyake Temtama Udon. Kakaiba yung That's a noodles name. niya, Chef. That is, like I said, it's contrast to the soba that's made from wheat. This one's made from buckwheat, and this one is made thicker. This one's made thin and long. Yes. Some Yeah, some- Tokyos like it udon, some yeah. like it soba, but Yes. our specialty is really the soba. Well, mas chewy ito. I guess parang, I personally, parang mas nasasarapan ako dito. But then, you know, ang difference is, ito kasi parang healthier than this one, right? And I always like my soup hot. Kain po tayo sa Fujisoba. Maraming salamat po. From Nadai Fujisoba sa SM The Block, puntahan naman natin ang restaurant kung saan pinagmamalaki nila ang kanilang mga street food na pinasosyal. Love na love nyo din ba ang street food, mga best kagaya ko? Well, I found the best place for us. Chef's Arcs Lime dito sa Mandaluyong City, ang street food na pinasosyal. Kung ano mang ibig sabihin ng pinasosyal na street food na yon, let's find out. Kumbaga, ginorme namin yung street food. For example, no, yung kwek-kwek. Dito, yung kwek-kwek is the quail egg tempura. Iba yung sauce niya. Talagang pinasosyal namin. And then the barbecue platter. Yung barbecue platter natin, makikita doon yung Betamax, yung dugo. Inihaw, tapos yung isaw, Adidas, na meron siyang peanut sauce. And of course, yung presentation niya, parang fine dining. Boom! Andito pa rin tayo sa Chef Arcs Lime at ito po ang ating mga magnificent food. Nakikita niyo ba to? Can you imagine? Makikilala mo ba ng mga street food tong mga to? Mayroong orgy, may presentation, bagos, pakamayan. Okay, so tikman na natin ito. Chicken! Pasta! Ang social ang pasta ng tuyo pasta na to.
Sobrang na-impress ako dito. Kapit na kapit yung flavor ng tuyo doon sa sauce ng pasta. Ang sarap niya. So far, ito yung favorite ko. So, let's try the balot. Let's see kung nandito pa yung mga laman loob ng totoong balot. Ano? Pang! May sisiw po. Sobrang nakakagana. Ito po yung tinaguyang isaw. Social na isaw dito sa Chef Arts Lime. Ang sabihin ko, sobrang sarap. Lasang-lasa ko na malinis yung paggagawa niya. Amazing! Patok naman sa mga estudyante at kahit sa mga backpackers ang lugar na ito sa Katipunan Avenue, ang Diligence Cafe. For here, you can do anything that will make you productive. We have unlimited Wi-Fi, unlimited drinks, coffee and juice. Pwede kang mag-alternate anytime. We have shower services. You can also take a nap here and you can request the reception what time will wake you up. We also have meeting rooms and you can also have food here if you get hungry. Well, of course, makikita natin mainly yung mga estudyante from different universities na nandito sa area na to ay nagpupunta dito para mag-aral. Napaka-cozy ng place. Yung ambience niya talagang very, parang ang sarap mag-aral kasi ang tahimik. Pow! Ito pa yung sobrang amazing na pwede nating ma-avail dito sa place na to. Ito yung resting or sleeping area kung saan pwede tayong magpahinga. Kasi minsan, like halimbawa, pag gumagawa ka ng thesis mo, inaabot ka na ng umaga. Siyempre, imbis na umuwi ka pa sa bahay mo or sa dorm mo, dito ka na rin mag-freshen up. So, meron silang shower area. Pow! Eto yun. Siyempre, aside from sleep, para makapag-recharge tayo, kailangan natin ng food. Good ambiance na talaga naman perfect kung ang hanap nyo ay tahimik and relaxing place, samahan pa yan ng inyong mga paboritong comfort food. Awesomeness na talagang ginalingan ang Diligence Cafe, mga best. Susunod! Kumanga sa galig ng Pinoy as we witness PETA's Care Divas. Yes, you did. Oh, look, oh, connect the dots zigzag in here. Oh, let's go. Control Yan at marami pang iba sa pagbabalik na nag-iisa niyong Lost Boy. Dito sa Travel Show na may hugot, Lost Boy Adventures. Sa istorya, nasaan ka? Sa istorya. It has been a long day, pero energized pa rin ako kasi ito yung isa sa pinaka-paborito ko na location natin. Ito yung manood ng play. At medyo special tong play na to kasi ito ay an original Filipino play na papanoorin natin ngayon. And tara, let's go. I'm really very excited. In celebration of PETA's Golden Anniversary, sinaintablado nilang muli ang isa sa kanilang pinagmamalaking theater plays, ang Care Divas. Can you tell those people out there na first time na manonood nito, ano ba ang storya ng Care Divas? In a nutshell, ano siya, tungkol siya sa isang grupo ng mga caregivers na by day sa Tel Aviv, by day sila caregivers, tapos at night, Israel.
In Israel, yes. Na, tas at night, they sing and dance and dress up like women and have like club acts and stuff like that. So, that's basically the story. Tapos yung buhay nila sa Israel, their love, their mga tragedies, their triumphs, and how they together, they help each other out. Parang ganun. Excited na akong manood kaya tara na mga bes at samahan niyo akong tumawa at lumuha sa enjoyment ng play na ito. Daddy Isaac, I told you to tell me if you want to make poo-poo already. I did not do coffee yet. Yes, you did. Oh, look, connect the dots zigzag leading here. Oh, let's go. No control anymore. Masaya siyang playing. Bittersweet siya. Meron siyang tawa, meron siyang iyak. So even putting it together was quite joyful kasi, you know, enjoy na enjoy mga Becky mag-dress up, mag-high heels. Masakit sa katawan nila, masakit sa likod. But since I think they love what they're doing. Para kanino po ba itong play na ito? It's for everybody. I think yun yung isang difference na gusto namin. Yes, this play is primarily about migration. It's about finding a home. Hindi lang tungkol sa sarili, coming out, ganyan-ganyan. Parang hindi na ganun ang buhay. It's really every Filipino who goes out there and takes a risk to do the dark, dirty, and dangerous work. As expected, it was a great experience watching all these amazing Filipino actors on stage sa play na ito. Nag-uumapaw sa paghanga at respeto ang meron ako para sa inyong mga best, so keep it up! It's a very daunting role. It's the biggest role in that I've ever played, and I'm very blessed to be here though. Yung lahat tayo, iba-iba, pero may isa na naman tayong gusto yung matupad yung pangarap natin, makapag-provide tayo sa family natin. Please manood po kayo ng Care Divas hanggang March 19 pa po, pero wag niyo na pong paabutin yung March 19 kasi paubos na yung mga tickets. So masayang-masaya po to. Marami po kayong matututunan dito. Lalo na sa mga kababayan natin ng mga OFW. Yeah. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng Care Divas and happy 50th anniversary sa PETA! Loyalty pays off. Yan ang naging daan para kay Ricardo de la Torre tungo sa pagkakaroon ng magandang buhay na bunga ng kanyang ilang dekadang paglilingkod sa Rio Tuba Nickel Mining Corporation. Hindi kami tatagal dito kung hindi generous ang employer namin, ang company, lalo na. Kasi kami, second generation, third generation. Nauna pa yung mga magulang namin dito. At siya na din ngayon ang presidente ng Union kung saan responsibilidad niyang pangalagaan ang kapakanan ng kapwa niya empleyado ng RTN. Meron naman kami kasing collective bargaining agreement, may CBA. Nakalagay doon lahat ang mga pinag-uusapan namin, lahat pati sa mga benepisyo ng empleyado. At isa sa mga pinaka-importanting ambag niya sa samahan bilang presidente ay ang masiguro na mapatupad ang scholarship program ng RTN para sa mga anak ng bawat empleyado. At maswerte tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang ilan sa mga graduates ng produkto ng scholarship na to. Ako po si Cherry Chel R. Martel, nakapagtapos po ng Bachelor of Science, major in Marketing Management. University of St. Lasal de la Torre. Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing sa University of St. Lasal. Hi po, ako po si Aubrey Luciana at ako po ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Elementary Education, major in Early Childhood. Ako po si Engineer Alphon J. Sirafols, graduate ng Bachelor of Science in Chemical Engineering. At matapos nga ang kanilang pagsusunog ng kilay para makatapos ang pag-aaral, dito din sa RTN nilang buong pusong piniling magtrabaho bilang pasasalamat sa lahat ng tulong ng kumpanya at syempre, dahil happy sila dito. Sa loob ng 5 taon, hindi nahirapan ang aking mga magulang sa pagpapaaral sa akin. Naisipan ko rin po na mag-serve muna sa kumpanya na tumulong sa akin para makapagtapos
at para magkaroon ng magandang buhay. I look forward na sana in the future I can be one of the regulars here in RTN MC so that I can give back to the company, to what they gave to me and to my family. Super duper big thank you po. Dahil sa walang sawang suporta nila sa amin bilang scholars at ngayon empleyado na kami ng kumpanya. At sa mga benefits na binibigay nila, sana'y hindi sila magsawang tumulong sa ibang tao at magbigay pa ng iba't ibang benepisyo. Sa pagtatapos ng unang season ng Lost Boy Adventures, let me say thank you to all of you sa pagsama sa aking tuwing Sabado sa lahat ng aking mga travel escapades. It was a great journey mga bes, pero huwag kayong mag-alala dahil hindi pa forever na magpapaalam ang inyong Lost Boy. Panandalian lamang po tayo mamamahinga sa ere habang inihahanda namin ang second season na garantisadong mas maraming pasabog. Abangan ang mas pinainit, mas umuhugot at mas kapanapanabik na second season ng paborito nyong travel show na hindi saging pero may puso, ang Lost Boy Adventures Reloaded. See you soon mga bes and stay in touch sa ating FB and Instagram accounts.